Huwag mong asahan minsan ang pastor, hindi kanya natatalaw. Huwag mong iasa mga kapatid sa mga leader na minsan hindi nila alam ang nangyayari sa iyo, mga kapatid. At kung minsan mga kapatid, inaasahan natin yung pastor, may sakit din pala. Nagtampo ka sa pastor, hindi ka natalaw dahil meron kang sakit, may pinagdaraanan kang pagsubok. Pero hindi mo inalam yung pastor pala, mga kapatid, ay may sakit din. And then, na-offend ka, nahisod ka, mga kapatid, bumagsak ang iyong pananampalataya. Learn to encourage yourself. Matutunan natin encourage ang sarili natin. Lalo na kung minsan nararamdaman natin yung asawa natin, discouraged din. Dapat magpakalakas ka, tumayo ka sa pananampalataya. Ilaban mo ang iyong pananampalataya. Hindi sa lahat ng panahon, nandiyan ang ating pastor. Hindi sa lahat ng panahon, nandiyan ang ating mga leaders. Para encourage tayo para kasunod. Sabi nga, huwag tayong maging emo. Yung maging emotional. Lumaban tayo mga kapatid. Testing lang yan. Malakasin mo sa sarili mo. Unang-unang mong gawin mo, lumuhod ka. Manalangin ka sa Panginoon. Yan ang ginawa ni David. Lumuhod at nanalangin sa Panginoon. At mga kapatid, ikinusulta niya sa Diyos. Panginoon, masakit para sa akin ito. At ang sabi niya, nagkonsulta siya sa Panginoon, Lord, kung ahabulin ba namin, aabutin namin. Yes! Sumagot ang Panginoon. Habulin niyo, aabutan niyo. So, gano'n na nangyari mga kapatid, di ba? Hinabol nila mga Chaldeans, nabawi nila ang lahat. At alam niyo, tumubo pa sila. Naging doble yung kanilang dalang pabalik. Kasi yung ibang mga biyahe, hindi naman sa kanila yun eh. Bihag yun maaari sa ibang mga lupain. Pero nung hinamol nila, mga kapatid, sabi nga, nag-benefit pa sila. Lumami pa mga kapatid yung kanilang nasamsam sa mga Chaldeans, mga kapatid. So, ganun lang, mga kapatid. Huwag tayong matitigilan. Palakasin natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Daniel tested his faith through ordinance. Ito mabigat. Si Daniel po ay sinubok sa pamamagitan ng ordinance. Pag sinabing ordinance, a law set forth by government. Gobyerno na ito, mga kapatid, ang kalaban niya. Government authority. Sinubok po si Daniel through ordinance. Isang batas sa kung saan ay itinalaga ng gobyerno. Nang sabi mga kapatid, wala munang mananalangin ng 30 araw sa kanyang Diyos. Eh alam naman natin si Daniel, prayerful yan mga kapatid. Di ba? 3 times siya nananalangin. Ang sabi nga mga kapatid daw sa may bintana. At ang kanyang bintana nakabukas sa tapat ng Jerusalem. Doon siya laging lumuluhod at nananalangin. Instead na matakot, ganun pa rin. Kung titingnan natin mga kapatid, di ba binawan? Magsasara mo yung bintana, magtatago ka para manalangin. Alam niyo, meron ka naman point eh. Di ba sabi ng Bible, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa kwarto. Di ba? Pwede natin i-justify yung sarili natin. Say amen. Pag ikaw ay mananalangin, sabi, pumasok ka sa kwarto at isarado mo. At manalangin ka ng lihim sa Diyos mo. Pwede natin i-justify yun. Pero si Daniel, hindi po ginawa yun, mga kapatid. Ganun pa rin ang kanyang ginagawa tulad ng dati. Nananalangin pa rin siya sa may bintana, parang nanunukso lang. Parang nanunukso lang. Iniisip ko yun eh. Sabi ko, kasi wala namang magawa si King Darius eh. Kasi tinatakan niya na eh. Na yung kanyang, kasi sinisilipan po siya ng butas ng kanyang mga kasamang tinatawag ng mga prinsipe. Pinagkaisahan siya. Walang makita butas kay Daniel eh. Napakamatuwid na tao. So sabi nila, paano kaya natin